Kagalang-galang Benigno Noynoy Aquino. Secretary Jun Abaya, susunod na kongresista ng Ikatatong Distrito ng Tarlac, Hermie Aquino. Susunod nating Mayor ng Victoria, Rex Villagustin. Sunod na Vice Mayor natin, Gino Gacula. Ating babalik na Mayor ng Tarlac City, Aro Mendoza. Susunod na Vice Mayor, Ana Aguas. Mayor naman ng Concepcion sa darating na eleksyon, Jay Castro. Sama kanyang Vice, Joey Maluyot. Pagkatagal-tagal na natin kasanggan Noel Sangil, Vice Mayor ng La Paz. Local leaders of the 2nd and 3rd Districts of Tarlac, fellow workers in government, honored guests, minamahal ko po kababayan, na imbaga manem kada kayo amin na po. Kanina po, papunta dito, at gusto ko lang ipagdiinan to. Sa kabuuan Tarlac po, sa Victoria lang ako nagpunta. Hindi po ibig sabihin nun, hindi ko mahal ang Tarlac. Pero sa totoo lang po, may mga araw gumigising ako, napapag-isip ako. Pagdating ng 2016, nadalaw ako sa Victoria, hindi na ako Pangulo. Yung mga tao kaya dyan kaya kong harapin at kaya kong sabihin, ang laki na ng pinagbago natin o hindi. Kaya ho, para masigurado na hindi mangyayari yung inaagam-agam po natin na walang nangyari, tayo yung naging Pangulo, walang pagbabago sa Victoria, minabuti ko pong bumalik sa inyo at lumapit, tumuktok sa inyong puso at makiusap. Kailangan ko na naman ng tulong nyo para sa wakas, umpisa na natin ang pagbabago ng Victoria. Baka mapapansin nyo, madalang po ako nadalaw sa inyo. Lalo na nung hindi na po ako kinatawan nyo, hindi na po ako senador. Tatanong siguro marahil, bakit bihira ka dumalaw? Sabi ko kasi ng nanay ko, at alam naman po nyo, masunurin tayo anak. Pag hindi ka inimbita, huwag ka magpunta. Namimilit ka. Palagay ko, mag-research na ako paulit-ulit sa aking files, mahirap makahanap ng imbitasyon na pumunta ng Victoria sa mga kasalukuyan na kaupo. Kaya ako po yung napag-isip. Meron pa kaya akong kasangga sa Victoria. Ngayon dadalaw ako dito. At nagulat po ako. Papunta po dito, medyo malakas ang ulan. Halos di mo na makita karsada. Ang daming taong nasa labas ng karsada. Karamihan, walang payong, kumakaway, naglabas pa ng poster, "We love you." Kaya maraming salamat ako po. Meron nakandang talumpati, pero napapag-isip ako, kailangan pa ba natin to? Tumingin na lang po tayo dito. Hinalal nyo ako 1998. Tingnan na lang natin yung torrent sa likod ng tubig. Ang nagbago lang ho yata yung mga lumang advertisement ng kandidato. Wala akong nagbago dyan. Yung arko ng Barangay Maluwit, medyo kulukulubot na. Ang masakit, pati yung karsada, kulukulubot na rin. Siyempre, tatawag ako Secretary Singson. Pangako kasi niya, wala na matitirang ganyang kondisyon na karsada sa buong Pilipinas. At si Secretary Singson tumutupad parati sa kanyang pangako. Papaalala ko lang sa kanya, babes, nag-umpisa ako, Victoria, umaruga sa akin. Baka naman matatapos ako, makalimutan yung Victoria. Wala yata hustisya. So asahan po nyo, tulungan ako ng lokal na pamahalaan o hindi, gagawin po natin ang lahat para tayo naman makabalik dito. At matingin kayo mata sa mata, hindi ko kayo kinalimutan. Si Rex po, maraming tinutulong sa akin. Alam po nyo, Kapampangan ako, pero nag-aaral ako ng Ilocano. Si Rex, magaling na tao yan. Pinilit ng turuan ako. Kung natuto po ako, magaling siya. Kung hindi po ako natuto, kasalanan ko lang solo. Kasi habang tinuturuan ako ni Rex, itong si Konsehal Boy Agudo ng Herona, nakihalo.
Yung tinuro ni Daisy, hindi ko nasasabihin to, marami kababaihan dito. Pero ito po, agyamanak unay iti suporta ken panagayat dagiti pudno nga boss mi ditoy Victoria. Agyamanak tam madida kami pulos ibat bati ditoy natakning nga dalan. Para medyo mali na konti yun. Simple lang naman po ang ating layunin, ang siguruhing hindi maantala at sa halip ay lalo pang mapapaspas ang ating paglalakbay sa tuwid na landas. Ang kailangan po natin para matyak to, mga kakamping makikisagwan sa isang direksyon, mga makikiambag, mga makikibuhat, at hindi magiging pabigat sa ating pagbabayanihan, lalo na sa lokal na antas. Narito po ang kaliwat kanan nating patunay kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng katiwaliang dinatnan natin kumpara sa kasalukuyang sistema. Sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, nag-umpisa po ito 800,000 pamilya ang inaaruga. Ngayon pong tayo na nagpapatakbo, 3,900,000 pamilya na po ang nabibigyan ng salbabida para makaahon sa kahirapan. Sa minamahal po natin probinsyang Tarlac, may 304 na kabahayang benepisyaryo ng programang ito. Gusto ko lang po ibalita sa inyo, ang target 31,991. Ibig sabihin po, lumampas na tayo sa target dahil talaga kailangan natin maabot ang mga nasa laylayan na lipunan sa lalong madaling panahon. Sa Victoria po, may mahigit 1,800 kabahayang benepisyaryo na po ng ating 4Ps program. Sa classroom shortage, sabi po nung aking pinalitan, wala nang kakulangan ng classroom sa buong Pilipinas. Ibig sabihin po noon, pinagsiksikan lahat ng mga bata sa classroom na nandun na. So yung bata po, may morning shift. O sige. May afternoon shift. O siguro pwede na rin yun. May evening shift. Sabi ko, sus Mariosip namang shift to. Pati yung bata, ginawang factory worker. Grade school ka, uwi ka na alas 9 ng gabi. Hindi ho tama yan. So, ang pinamana ho sa atin, sinuri natin talaga, ilan ba kulang? 66,800 classrooms. Magkano ba ho isa? Mga 700,000. Kung single story at medyo single classroom po yan. Ngayon, anong problema? Ang budget po kaya supportan 8,000 classrooms per year. Ang mandato yung binigay sa akin, 6 na taon ako magtitimuno ng bansa. 6 years, 8,000 classroom, 48,000 ang mapapagawa, 66 ang kulang, may utang pa ako pagbaba ko. Titingnan nyo ako, siguro mapapailing na lang kayo. Pero yung imposible po, ginawa natin posible sa pamamagitan ng pagtulong ni Brother Armin at ng DepEd. Etong taon na po, December 31, 2013, tapos na po yung 66,800 classrooms. Hindi 6 na taon, 3 taon po natin ginawa. Tarlac po, baka sabihin nyo, paano naman yung Tarlac? 600 po sa Tarlac, bagong eskwelahan, naipatayo na at meron pa mga ibang tinatayo. Sitio Electrification Program, sabi po nila 99.99%, halos 100%. Lahat ng barangay may kuryente na. Ba, hindi ako naman narinig ko yan. Salamat, 0.01 na lang ang problema ko. Problema po nito. Pag may isang sitio o yung barangay hall sa barangay, no? Isang sitio lang o yung barangay hall lang, naikabit sa grid, may kuryente na rin yung buong barangay. Ilan ho ba dito nakatira sa barangay hall? Siyempre, wala. Madaling salita. Marami hong kakulangan. Tinanong natin, ilan pa talaga ang walang kuryente? 36,000. Halos 36,000 na sitio. Magkano po para pa-connecta natin sa national grid? Mura lang, 1 million. 36,000 times 1 million, lalabas raw yan, 36 billion. Sus Mariosep. Ibigay ko na lahat ng sweldo ko. Wala mangyayari po dyan. Pero pinagtulong-tulungan po natin. Sa kasalukuyan po, 7,200 na sitio na po sa buong Pilipinas ang naikabit na natin sa grid. Medyo malayo-layo na tayo doon sa tahak natin maubos yung 36,000 na yan. At bago hong SONA, pagkaintindi ko po yung mas malaki pa, maidadagdag natin dyan. Baka palapit na tayo sa gitna nung kailangan natin sa sitio electrification. Sabihin naman nyo, paano na naman yung Tarlac?
144 na sityo na tayong napapailawan, 25 dito mismo sa Victoria. Tama po ba yun? Makakaasa po kayong doble kayod pa rin tayo para bawat sulok ng bansa ay matatanglawan na ng liwanag. Sa turismo po, ang original nating target sa domestic tourist arrival para sa 2016, 35.5 million. Pero dahil matindi nga ho si Secretary Mon Jimenez, lumampas na po tayo doon. 2011 pa lang, naging 37 million tourist arrivals na. Ang target natin, bago, 56. Tatanungin nyo, ano pakialam natin dyan sa turista? Bawat turista pong dumating, dagdag pong hanap buhay sa bawat Pilipino. Dito sa ating sa Tarlac, ano ibig sabihin nun? Paglalakbay, puntang Baguio, daan muna tayo sa Tarlac. Diyan tayo kumain. Baka ho doon sa Herona, sa isdaan, tumigil. O baka naman sa melting pot. O baka naman marami pa ibang lugar. Meron tayong sariling tourist attraction, pero pag tumuloy papunta norte, dadaan sa atin halfway point. Bawat turistang lumakbay sa Pilipinas, pakinabang natin dito sa Tarlac. Lalo na kung kaya-aya pong ang pagsalubong natin sa kanila. Sa farm-to-market roads at iba pang inisyatibang pag-agrikultura, may 12 farm-to-market roads na tayong ipinagawa sa Capas, La Paz, Concepcion, Herona, San Jose, Tarlac City, at syempre dito po sa Victoria. May 19 na irrigation projects din tayong nagawa na o kasalukuyang ginagawa at didilig sa mahigit 2,300 hektarya ng lupain sa mga bayan ng San Jose, Mayantok, Capas, La Paz, Paniquim, Moncada, Camiling, Concepcion at Tarlac City. Di rin nagpapabayaan, sinama pa natin ang flatbed dryer, combine harvester thresher at iba pang post-harvest equipment na handog natin sa 3 distrito ng Tarlac. Sa infrastruktura, oras na makompleto po ang tinatawag na TPLEX o Tarlac Pangasinan La Union Expressway Project. Ginahawa ang dulot ito sa 20,000 katao kada araw upang ang dating 3.5 oras sa biyahe mula Tarlac City hanggang Rosario La Union ay magiging 1 oras na lang. Ibig sabihin po nun, mas madali nang tumuloy sa mga tourist attractions ng La Union, Pangasinan at Baguio, lalong dadami ang turistang dadaan sa atin at tutulungan tayo madagdagan ng hanap buhay sa Tarlac. Sa susunod na taon po, ang Central Luzon Link Expressway na mag-uugnay ng Tarlac at Nueva Ecija maging ang bahagi ng Manila North Road o MacArthur mula Paniqui hanggang Moncada, matatapos na rin po. Ay, sorry po. Sa natin yun next year, yung sa Moncada naman tatapusin this year. Marami pa pong mga reforma at magagandang balita ang napipinto. Mas mabilis po itong mangyayari kung mas marami rin ang kakampi natin, hindi lang sa Senado, kundi lalo na sa lokal na antas. Alam po nyo, kahapon may job fair. Nung dumating po ako, 836 na trabaho na po ang napagkaloob. Meron po isang kababaihan, siya po ay nagtapos sa IT o sa computers. Naghahanap siya ng trabaho. Sabi ko, halika, tingnan ko nga, gamitin mo itong terminal. So, nung naghahanap po siya ng trabaho, na angkop sa kanyang nakasanayan, naghahanap siya siyempre ng trabaho sa Tarlac. Wala po siyang nakita sa Tarlac. Ang nakita po niya ay trabaho sa, hindi ako nagkakamali, San Fernando po. Ngayon sabi ko, bakit kaya ganon? Ang lungkot naman, Pangulo ng Republika galing sa Tarlac, napapag-iwanan ng Tarlac, hindi okay yan. Paano natin papalitan yung sitwasyon? Natural o, madali mag-iyaya ng negosyante. Tulad sa Herona, nandun na ang Oishi. No? Pag sinabi natin sa negosyante, tulungan nyo kami, magbigay ng trabaho sa aming mga kababayan, arogan namin kayo. Natural o, sasabihin na, sige nga, subukan natin. Pero pag dumating sa isang lugar, pag dumating sa business permit, inabot ng siyam-siyam, o baka hindi na natapos, namuti na yung uwak, nangitim ulit, hindi pa rin lumalabas yung business permit. Ano kaya mangyayari sa atin? Pag dumating po na lahat na lang nagagawin niya, dadaan sa 10 butas ng karayom. Bakit naman sila pupunta dito sa atin kung meron ibang mas mag-aaruga sa kanila? Di po ba? Kaya ho, ipapaglaban ko interest ng Victoria. Paglalaban ko po interest ng Tarlac. Kaya nandito po ako, tumutuktok sa inyo mga puso. Kung kayo'y binigay nyo akong pagkakataon noong 1998 at palagay ko, pwede naman natin pagsigawan kung may nangyari sa Pilipinas, Victoria, isa sa mga unang naniwala, nagtiwala at tumasa.
baka naman pwede, tulungan niyo ako na pagbalik ko dito, hindi ko na makilala ang Victoria. Ang laki na ng pinagbago. Paano mangyayari po yan? Kasama po natin sa Partido Liberal, siyempre, ang buting si Rex Villa Agustin. At siyempre, sama na natin si Gino. Baka naman may mangyari kay Rex pagpababa na hagdanan. Makakaasa po tayo. Simple lang naman po equation. Tanungin niyo kung tama ang tatanong ko. Noong naupo po ako dito, ama na kasalukuyang mayor ang mayor. Tama po? 98. Sumunod po, anak. Ngayon po, kapatid. Pwede na natin siguro tanin, 1998 po yun 15 years na. Boss, ano po ba nangyari sa atin in 15 years? Okay? Pag sinabi nilang hindi ako maalis sa sisi. Naging kongresista niyo ako. Pero yung nga ang punto Yeah? Yung pag hindi tayo iniimbita dito, siguro talaga magkaiba kami ng balahibo. Okay lang sa akin yan. Pero hindi ako susuko na ipaglaban ang interes nyo. Pero hindi ko kaya mas madali kung bibigyan nyo ako ng kakampi. Na pag nangako ko doon sa negosante darating sa atin, mahusay na mga taong nasa Victoria, makakatulong sa paglago ng kumpanya mo at sila naman gaganda ang buhay sa pagkakataong pinagkaloob mo. Pag nagbitaw tayo salita, pwede itagasa ba ito? Hindi ba bibilis ang proseso? Distrito ko po noong araw, San Jose, Herona, Tarlac City, at syempre Victoria. At aminin ko po sa inyo, Victoria, ang daming pagkakataon, tila dami na nasayang. 3 years na lang po ako bilang Pangulo nyo. Sayang ho, baka matagalan bago magkaroon tayo ng Pangulo galing Tarlac ulit. Pangako ko lang ho sa inyo, hindi ako magkukulang sa inyo, lalo na kung bibigyan nyo ako ng katuwang dito na hindi ko nababantayan. Pag may hinirit, alam kong tungo sa kapakanan ng mga ta-Victoria, siyempre sagot o. Sa ikatong distrito naman po, bilang kongresista, kung tutusin, pwede na maging komportable sa pribadong buhay ang aking po si Lolo Herme. Hindi po porkit matanda siya. Kaya lang yung amin pong kapang ninuno talagang mahaba ang buhay. Si Lolo Herme po, di po talaga siya nagbibingi-bingihan sa inaing ng kanyang kapwa. Kapag po talaga dugong Aquino, mas piniling maglingkod para sa kapakanan ninyo. Boto po natin kay Lolo Herme bilang isang boto na rin para sa ating po sarili. Alam po niyo, aminin ko po sa inyo, lalo na naging Pangulo ko, wala naman umaaway sa akin, ilan-ilan na lang. Doon po naglalaban-laban sa konsepsyon, yung isa ko, kamag-anak rin namin. Yung isa po, nakaupo mayor sa kasalukuyan. Nung ako po tumakbo noong 2010, hindi ko sila kakampi. Okay lang yun. Hindi nila ako inaaway, hindi nila ako kinakampihan, hindi ko malaman tuloy ngayon. Ano ba gusto nyo talaga mangyari? Kaya palagay ko naman kay Lolo Herme, babagtas to sa tuwid na landas at hindi madali ispilingin kung saan nakatayo. Tulungan po natin sana. Mayor ng Tarlac City, kababata ko po, si Aro Mendoza. Simula't simula nung ako'y pumasok sa larangan ng politika, siya nakasangga ko. May panahon pinalad ako at siya hindi pinalad. Pero palagay ko naman po, sa lahat ng tumatakbo sa Tarlac City, may pinakita ng preba si Aro na ating maaasahan sa kanyang pagbabalik ay lalo pang mapapalakas. Si Ana Aguas naman po isang pinakamatagal na haligi ng Partido Liberal. Bigyan po natin ng pagkakataon maglingkod di bilang konsehal, pero bilang Vice Mayor. Para may kamag-anak yata dito, Ana. Ayun. May 3 na boboto sa iyo sa Victoria, Ana. Mayor po ng Concepcion, huwag natin kalimutan si Jocas. Talaga namang, ito, ginagarantya ko sa inyo, pagkaupo,
sobrang ipapayat dahil puro kayod ang gagawin. Sa senador naman po, Team Pinoy. Bakit natin kailangan yung senador? Budget po dadaan sa Kongreso. Congress ba kailangan? Pagdating sa Senado, sisigunda sila. Pag lahat na lang na minungkahin natin, puro kontra sila, ano kaya mangyayari sa atin? Huwag niyo kalimutan, yung iba ho dyan, nag-iisip na ng 2016. Bababa ka na. Kailangan makapustura na kami. Kailangan magpakita kami mas magaling sa'yo. Kaya dapat hindi ka magtagumpay. Pag di tayo nagtagumpay, sino kawawa? Di taong bayan. Tama po ba? Di ba dapat, di ba pwede pa tayo sa basketball? No? 5 kayo sa isang squad. No? 5 na kayo kalaban nyo sa kabilang panig, may 4 pa kayong sumama sa team nyo, kakampi pala nung 5 sa kabila. Paano mangyayari sa atin yan? 40 po, pinagpilian sa Team Pinoy. Okay? Nauwi tayo sa 12. Bakit ito 12 to? Lahat po nagpakita na ng prueba. Lahat to nagkaroon ng panahon na pagpipili at dinemonstrate o ipinakita. Kanino ba sila kakampi? Sa taong bayan o sa sarili? Okay? Buha po natin. Sample, si Sunny Trillanes. Ito po. Si Sunny tumakbo. Hindi nangampanya sa labas, sa loob ng piitan. Nanalo. At habang nung nanalo po, di ba ginampanan niya ang trabaho niya bilang senator? Ulit, hindi sa Senado, doon sa piitan. Isang tawag lang sa Malacanang. Sasabihin lang niya, ma'am, suko na ako sa inyo. Okay na ako kung anong gusto niyo. Labas ka agad sa kulungan yan. Pero pinanindigan. Yeah? Pinanindigan niya ang kanyang mga paniniwala dahil gusto niyang tumutuo sa mga taong naniwala nung siya'y nangako interest niyo bago sarili. Kaya ako po, ang tatanungin niyo, bakit natin babalik si Sunny Trillanes sa Senado? Talaga naman nagpakita na ng prueba. Si Grace, palagay ko, kung kami dalawa lumabang mayor dito, siya mananalo. Mahirap na huyatang magsabi pa para kay Grace. Pero siguro ito lang ang gustong sabihin sa inyo. No? Sa totoo lang, nung ako'y kinonsulta ni Grace, para nag-aagaw yung kalooban ko. Pakakawalan ko ba siya na sumama sa pagtakbo sa Senado bilang kaibigan? Sabi ko, alam mo Grace, may kasabihan yung mga Amerikano. Kung meron ka raw kinakasamaan loob, kumbinsi mo pumasok sa politika. Bawi ka na. So sabi ko, Grace, wala naman akong galit sa'yo. Pero siguro ang pinakamatingkad na nagawa ko ni Grace. No? Tinalaga ko po siya sa MTRCB. Kahalubilo mo doon, siyempre, direktor, artista, may ginagawang obra maestra. Huwag mong pakialamanan yung obra maestra namin. Sa buong panunungkulan ni Grace, ni minsan walang isong matingkad o matindi na namroblema akong kaliwat kanan. Sa totoo lang po, wala akong problema sa MTRCB nung namamahala si Grace. Kaya ako po'y talaga nag-aagaw ang kalooban. Nag-aagaw ang kalooban ko. Pag pinakawalan ko to, baka naman sa katerbang problema ang dadagdag. Pero sa galing ni Grace, pati yung nirekomenda niyang papalit sa kanya, singgaling rin, wala pa rin akong problema sa MTRCB. Yun ang galing ni Grace po. Pero kung tayo po'y mag-aalanganin, pagkakilala ko po kay FPJ, totoong tao. Kung ano nakita mo, yun yun. Pag nagbitaw ng salita, yun yun. Kung ako po, nung ako po'y tumatakbo, may mga nagsabi, yang si Noynoy, hindi niya sisirain ang pangalan ni Noynoy Ticori. Garantisado ko po sa inyo, si Grace di rin sisirain ang pangalan ni FPJ. Kaya dapat po natin idalhin si Senado si Grace. Ang kasamahang June Magsaysay, sabi nga po na kanyang ama, those who have less in life should have more in law. Ngayon po, si June Magsaysay, isa na lang, kanina nabanggit yung fertilizer scam. Para paalala ko lang po, ano yung fertilizer scam? Wala namang barko dito. Fertilizer scam po, bumili ng fertilizer, pantulong sa magsasaka ng palay at mais. Maganda pakinggan. Ang biniling fertilizer, pambulaklak, hindi pampalay o mais. Binili po, hindi sa tamang presyo. Maling fertilizer, binili sobrang mahal, hindi pa nakontento. Yung mali na mahal ang pagkabili, hindi pa diniliver. Talo pa huy lagaring hapon. Paano ba yun? Kumabig sa paganon, kumabig sa paganito, kumabig pang paganyan. At hindi ang magsasaka ang kumabig. Yun ang masakit.
Sino nagsiwalat ton? John Magsaysay po. Sino binunggo? Binunggo ang Malacanang, binunggo ang DA, binunggo ang mga kakontsaba. Dahil tumutotoo po si John Magsaysay na ang boss namin, taong bayan, hindi ko sino pang Poncio Pilato dyan. Yan ang kailangan sa Senado, John Magsaysay po. Coco Pimentel, alam nyo, medyo naparami yung senador natin kasama ngayon. Ano? Ganon ka-importante ang Tarlac sa kanila. Si Coco po, kasabay ko tumakbo senador, 207. Alam natin, dinaya. 6 years ang binigay nyo, ano natira sa kanya? 1 year, 10 months. Wala mang 1/3. Ngayon, bakit ko sinasabi yun? Dahil nung pwede naman siya tumakbo noong 2010. Tumakbo sa simpatsya na lang ng tao, kawawa naman si Coco. Panalo na to, tsak. Pero, wala na akong maglalaban. Wala na akong makikipaglaban doon sa pandarayang ginawa sa kanya. Wala na makikipaglaban para sa mandato niyong ipinagkaloob at sa karapatan niyong mamili na mamumuno sa atin. So, namili ho si Coco. Interest ng personal, tumakbo ng 2010. Interest ng sambayanan, ipaglaban ng tama, pinaglaban ni Coco, nagtagumpay, pero natira nga lang ho sa kanya, 1 year, 10 months. O gusto ba natin ang taong tulad ni Coco tumutotoo sa inyo, o yung katulad ng kalaban niya na nakinabang ng hindi sa kanya? Palagay ko po, may preba na pinakita sa atin si Coco Pimentel. Ibalik po natin sa Senado si Coco Pimentel. Si Risa Ontiveros po, sabi nga, maganda na. Parati pang tama ang posisyon sa lahat ng laban dinaanan. Pwede naman namili si Risa, manatili na lang doon po sa media. Siya po yung talk show host, kung ano na natin nakilala. Kung talk show host ka, air condition. Komportable. Pwede ka magsabi ng opinion mo. Kaliwat kanan, wala kang pananagutan, pero kulang kay Risa yon. Nakita niya napakaraming naapi sa lipunan. At nanindigan siya. At hinako na niya. Hinako na niya yung bangis ng mga nangaapi na sa kanya lang bumuhos dahil paniwala po niya wala dapat iwan sa ating mga kababayan. Lalo na yung nasa laylayan ng lipunan. Maski paano po nyo tingnan ang record ni Risa, wala kayong makikitang issue. Kung bagkos, makikita nyo parating pinanindigan ang interes ng sambayanan. Matinding pakiusap po sa inyo, dalhin natin si Risa Ontiveros sa Senado. Sensya na ho kayo. May partiho kasi ng mga araw ko nakakampanya. Pagtapos po nun, siyempre, Pangulo ko, ayusin ko yung problema ng Pilipinas. Sabi sa akin ni Dr. Ona, Secretary ng Health, Sir, kailangan kayo magpahinga. Sabi ko, huwag kang mag-alala, darating tayo dyan. Siguro mga 2016, mga August 2, pwede na. So, pag nagte-text si Secretary Ona sa akin, hindi ko na pinapansin muna. Pero, sa totoo lang, mas kayo pa ang pakiramdam ko, no? Pag kayo nandyan, no? Parang kumbaga yung baterya fully charged. No? Pag sinabi sa akin nung pinanindigan natin, ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Ang bigat naman ang binubunggo mo. Matapang ako. Ulit, dahil nandiyan kayo. Kung sino man po ang kailangan nating tapatan, paniwala ko po, kung kami nasa tama, taong bayang kasangga, maski sino ka pa, hindi mo kami kaya. Baka naman sabihin nyo, makalimutan ko yung pinsan ko, si Bam Aquino. Ano nyo may nagsabi kay Bam? Tinatanong siya, Uy, Aquino ko pala, kamag-anak ko ba si Pinoy? Opo. Anak ka ba niya? Sabi ko, may nagtanong sa'yo, anak kita? Hindi ba maliwanag sa litrato natin, magkasintanda lang ang dating natin? Hindi, totoo yan. Kasi siya 35, ako 53. Hindi ba pareho kami may 3 at may 5? Pareho. Pero alam po niya, no, sa mas seryosong bagay. Si Bam po nagtapos. Hindi ko sinasabi sa inyo, boto niyo si Bam, dahil Aquino siya. Hindi ho. Pansinin po niyo, no, kadalasan, sa lahi namin, parang hindi ko kami tumatakbo sabay-sabay. May isa lang. Kadalasan, isa kada henerasyon. Ngayon po, nagkataon, nandiyan si Lolo Herme. Sa national po, isa. Ano ko tutusin? Si Bam. Bakit natin dapat tulungan si Bam? Si Bam po nagtapos ng kurso tinatawag Management Engineering sa Ateneo de Manila.
Nagtapos ka lang ng programang yan, mamili ka na ng trabaho, pinag-aagawan ka. Pero si Bam po hindi lang nagtapos. Siya po summa cum laude. Siya po valedictorian ng klase niya. Di natural, kung management engineer ka, pinag-aagawan ka, pag summa cum laude ka na, valedictorian ka pa, lalo ka talagang liligawan na maski anong kumpanya, local o na international man. Pero si Bam po ano kinalakihan? 6 years old pa lang siya nung pinasnak ang tatay ko. Nakita niya kung gaano kalupit ang pang-aapi ng maling pamamahala. At yun ang umubog sa kanya kaisipan. At tulad namin, ayaw na niya maulit yung kadilimang yun. At para mangyari po yun, kailangan mapatibay natin demokrasya. Kailangan may saysay ang demokrasya para sa lahat. Kaya minabuti po niya, imbis na intindihin yung sarili niya at magtrabaho. Yeah? Sa pribadong kumpanya, pinasukan po niya pagtutulong sa mga microfinance, lalo na sa kababaihan. Kung saan may magandang idea, tutulungan magkaroon ng puhunan yung kanilang panaginip maging katotohanan. Doon po niya ibinuhos ang kanyang buhay at sa mga kabataan na issue. Kaya ako po, pag may nagtanong sa akin, paano sa 2016, garantisado po, magtutuloy yung serbisyong alam ninyo sa aming punguri at sa aming pungangkan sa pamamagitan ni Bam na halos kasintandaan. Si Loren, ba kailangan kong papakilala sa inyo? Paulit-ulit na natin ginawang number 1. No, talaga naman pong sa kalikasan, marami sa atin ang talaga namulat sa maraming issue tungkol sa kalikasan, lalo na kung paano tayo apektado pag iyon ay binastos natin ang inang kalikasan at hindi natin inaruga. Siya naman po ay nagpakita na ng preba sa pabalik-balik ng paglilingkod sa taong bayan. Kaya ako po ay kumpiyansa na tutulungan natin si Loren makabalik sa Senado. Si Sani Angara, kasama ako sa Kongreso. Pagdating po sa Kongreso, dumating siya first term. Kumbaga, bagito, neophyte ang tawag. Nasadsad kami sa impeachment dahil abusado ang aking pinalitan. Si Sani Angara namili. Doon ba ako sa komportable ako, sip-sip sa Malacanang, darating ang proyekto ko, o ipaglaban ko yung tama? Pinaglaban po niya yung tama. Sakripisyo niyang pag-iinitan siya ng Malacanang pagkatapos. Pero klaro rin sa kanya, ang boss niya hindi nasa Malacanang. Ang boss niya ay nag-alala sa kanya, ang taong bayan, at pinaglaban ang kanilang interes. Kaya mabuti po talagang tulungan natin si Sani Angarang dumating sa Senado. Si Jambi Madrigal. Ganda ho ng mga litrato niya, di ba napansin niyo sa poster? Pag hindi ka tiwali. Pag tiwali ka, meron nung tingin si Jambi. Sa tingin pa lang, alam mo kung gaano kaseryoso na siya sa mga tiwali. Pag ganun ho, nakatapat na yung kurap. Parang ho siyang pinaghalong Doberman at Rottweiler. Nasalihan pa ng pitbull. Yun ho, ipapangako ko sa inyo. Yan ang taga-usig natin sa mga taong tiwali pa rin habang kunyari tumata sa tuwid na landas. Kaya pakitulungan po natin makabalik sa Senado si Jambi Madrigal. Si Alan Cayetano, si Mr. Pitik, palagay ko naman po alam na niyo, kasabay ko yan. 3 terms sa Kongreso, nagsabay kami sa Senado, at palagay ko nakita naman yung mga ilang ulit na kami parating lumalaban sa interest sa kaliwat ka ng impeachment at investigasyon na ginawa kasama ni Chis Escudero. Di ba? Si Chis Escudero no po, kumpare ko, kaibigan ko matalik, pero hindi yun ang dahilan para yung boto natin. Alam niyo, kung ako'y may konting kaalaman tungkol sa batas, isa rin po siyang tumulong sa atin dahil magaling pong abogado, ipiniliwanag sa atin ang tinatawag na intricacies of the law. Pangako po sa inyo, pag tinulungan natin ito dalawa, tinulungan natin si Chis. Si Chis, kung kayo naniniwala na may heart, he has a big heart for all of us. Okay? Uli naman po, at hindi pinakakaunti, Cynthia Villar. Si Cynthia po, asawa ng speaker namin na nag-umpisa kami sa Kongreso. Tinulungan niya kami bilang parang isang ina. Tinulungan kami kung paano maging epektibong kongresista sa ating mga distrito. At ang pinakagusto ko kay Cynthia, gusto ka, lalabas sa bibig niya. Ayaw ka, lalabas rin sa bibig niya. Yung puti, puti, yung itim, itim. Napaka-importante po nun, na may kausap kang diretsyong magsalita. Kaya pag si Cynthia, sinabi niya, pag marami ang hanap buhay, hanep ang buhay. Ako po'y naniniwala dyan. Ako po'y ilalagay ko sa balota, mamarka ko yung ngalang Cynthia Villar. Kailangan ko po siya sa Senado.
Pasensya na ako kayo kung nauubo tayong konti. Noong nag-uumpisa po yung kampanya, may mga nagsabing hindi raw dapat nakakampanya ang Pangulo ng Republika. Sabi ko, butante rin ako. Bakit ako biglang hindi kasali? Hanggang ngayon po, kung ano-ano sinasabi na dapat raw, meron pang, wala bang problema ang Pilipinas at nakakampanya ako. Simple na naman po yun eh. No? Sinasabi nila, pati yung kalaban natin, ang ganda yata ng ginawa natin sa halos 3 taon tayo nanungkulan na hindi nila binabati ko sa kaliwat ka ng isu dahil wala mahanap, gumagawa pa nga ng isu. Kaya sinasabi nila, huwag mo nang paalala yung mga magandang ginawa mo, baka naman makasingit kami. Eh mahirap naman ho yata yun. No? May pagkakataon po tayo na talagang mapabilis ang pag-arangkada ng pagbabago ng ating lipunan. Ang lakas pa rin ng sambayanan po ang magdidikta sa ating po direksyon. Kaya naman, pakiusap po matindi, ihalal natin ang mga kabalikat nating sumasagwan tungo sa Pilipinas na maipagmamalaki natin sa kahit kanino man. Ulit-ulitin ko po, kayo ang gumawa ng ating mga tagumpay at kayo rin ang magtitindig ng mas magandang kinabukasan para sa susunod na salinlahi. Ito po yung itinuro sa akin ni Consel Boy Agudo ng Herona. Da kayo iti nangaramid amin kadagitoy. Medyo ganun. Mali sabi sa buhay. Ken adu pay iti maaramid tayo gapu ta da kayo laeng inlaing ko na memorize ko talaga. Iti bos ken pigsami awan sabali. Lalo na po yung awan sa bali, talagang walang iba naman. Kayo lang po talaga. Ako po'y walang pinagmamalaki kundi nasa likod ko kayo. Makita po natin sa Mayo at 13 na sana mas buo pa tayo kaysa sa dati. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo lahat.